Mayroon ba kayong napansin sa system na parang palagi nitong nakikita ang future na mangyayari para kay Soho? Dahil isa na namang malaking coincidence ang magaganap sa pagpasok ng ating bida sa isang field-type dungeon na mayroong mga demons, at bago ito nangyari, nakakuha si Soho ng random curse box item na may kakayahang lamunin ng soul ng isang demon, at ito na kaya ang pagkakataon para mahanap ni Soho ang tagapagmana ng Monarch of the White Flames, Demon King Baran. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan mas lalong bumagsik si Gray sa panghahunt ng pagkain, bagay na napansin ni Vero sa pagbalik nila sa Shadow Dungeon na wikang ipagpatuloy mo lang yan para maprotektahan mo ang Young Monarch. Sabay response ni Gray sa pagtahol na nag-agree siya kay Vero. At habang kumakain si Gray, nasa likod naman si Vero na parang ginawa niya itong sasakyan kahit wala naman siyang katawan, at tinawag niya si Gray na Growl, na ang ibig sabihin ay isang special na aso, at sinabi na kumain ka lang dyan hanggat gusto mo. Kaya nagtataka ang ating bida bakit naging Growl ang Gray na pinangalan niya, at hindi na lamang niya ito pinansin dahil masaya siyang makitang mabilis nag-adapt si Gray sa bago nitong tahanan. Biglang napansin ni Soho na nakatanggap siya ng shared experience 50% dahil sa paghahunt ni Gray ng monster. Kaya kaagad niyang tinanong si Vero kung may nag-exist ba na ganito sa unang system. Nasagot naman ni Vero, ganun ba? Hindi daw siya sure pero sa tingin niya parang pareho lang. Kapag naghahunt kasi ang mga Shadow Soldier, ang experience ay mapupunta sa Shadow Monarch. Kaya naisip ni Soho na mukhang pareho lang pala ito sa party game system na paghahatian nila ang experience na makukuha. Although 50% lang ang nakuha niyang experience, subalit napakaganda na nito na makakakuha siya ng experience automatically. Kaya nagsuggest si Vero na kung ganun dapat pala magpatuloy si Gray na maghunt sa lugar na ito. Biglang nag-appear ang isa pang status window at sinabi na since marami nang napatay ang player na monster sa loob ng Shadow Dungeon, binibigyan siya ng daily quest na tinatawag na Shadow Dungeon Cleanup. Kailangan niyang pumatay ng 100 goblins, 10 Goblin Commanders at isang Goblin Centurion. Kaya parang nagtataka ang ating bida nang binigyan siya ng daily quest at gusto ng system na papatay siya ng maraming Goblin. Naisip ni Soho, kapag mayroong quest, mayroon siyang matatanggap na reward. So ibig sabihin, araw-araw pala siyang makakatanggap na reward sa daily quest. At napakomento naman si Vero na mukhang gusto ng system na gagawing permanently territory ang buong Shadow Dungeon para kay Soho. Sinabi ng ating bida na paano naman niya hahanapin ang lampas 100 goblins sa napakalawak na lugar, at pagkatapos may bigla siyang naisip. Binuksan ni Soho ang inventory dahil naalala niyang inilagay pala niya doon ang horn float ng goblin na kayang magtawag ng mga kasamahan. Kaya ginamit ni Soho ang horn float upang makapagsummon ng mga goblin na nasa paligid. At maya-maya, unti-unting narinig ni Soho ang mga tumatakbong goblins towards sa kinaroroonan niya, hanggang sa nagpakita ang mga ito na makikitang handa ng makipaglaban. Sinabi ng ating bida na tama talaga ang naisip niya, at napakomento naman si Vero na hindi niya akalaing gumawa ng smart move ang Young Monarch, using horn flute to gather goblins. Hinanda ni Soho ang kanyang kamao na makikitang umapo ang matinding mana, at pinatikim niya ng tag-iisang suntok ang bawat goblin, at sa bawat tama ng kanyang suntok, literal talagang sumabog ang certain part sa katawan ng goblin sa sobrang lakas ng suntok ni Soho. At naisip na napaka-boring na pala ng goblins ngayon since kailangan niyang pumatay ng lampas 100. Muli na namang ginamit ni Soho ang horn flute kaya dumating ang second batch na goblin, at mukhang mas marami na ito kaysa kanina. At sa pangatlong pagkakataon, ginamit ulit ng ating bida ang horn flute upang mas lalo pang dumami ang mga goblins na dumating. At maya-maya, lumabas ang hindi mabilang na goblins, kasama na dito ang mga commanders at centurions. At sinabi ng ating bida, parang sapat na to, at binanggit ang salitang arise upang magsagawa ng shadow extraction sa mga goblins na napatay niya. Naunang sumugod si Gray at hinakmal kaagad ang ulo ng goblin, at sa kabilang grupo naman nagtutulungan ng mga Shadow Soldier upang tugisin ang mga kauri nila. Samantalang si Soho, effortless lang na pinabagsak isa-isa ang mga goblins in just one hit, one shot. At ang pinakamaangas sa lahat ay si Vero. Gumamit lang naman ito ng sanga ng kahoy para mayroon naman siyang makontribute. Umabot ng 3 oras ang panghahunt nila ng goblins, at tagumpay na kumpleto ni Soho ang daily quest. Lumampas sa 107 ang napatay niyang goblins, 10 na goblin commanders at isang goblin centurion, habang si Gray hindi na nakagalaw pa sa sobrang pagod sa 3 hours straight ng panghahunt ng goblins.
Nakatanggap si Soho ng reward at napaisip pa ito ng saglit sa nakita niya sa status window. Kaya napatanong si Vero kung ano ang problema. Sinabi ni Soho na mukhang may kakaiba sa daily quest. Nagawa niyang matapos ang quest, subalit still patuloy pa rin tumataas ang bilang. Kaya napangiti ang ating bida at naisip na kung patuloy na tumataas ang counting, posibleng mayroon itong tinatago. Kaya nakapag-decide si Soho na kunin niya ang pagkakataon na ito upang makita kung kailan titigil ang counting, kung saan umalma na nga dito si Grace sa desisyon na ito. Maya-maya, nakumpleto na talaga ni Soho ang hidden quest at umabot sa 200 ang napatay niyang goblins, 20 na goblin commanders at 20 sa goblin centurions. Habang si Gray, tuluyan ng namutla na parang gusto nang lumabas ang kanyang kaluluwa sa sobrang pagod. Sinabi ng system na mabibigyan si Soho ng rewards, bagay na talagang inaabangan niya dahil ito ang nagpapa-excite sa kanya pagkatapos ng quest ang rewards na matatanggap niya. Nakatanggap ang ating bida ng 4 na rewards. Una, status recovery. Pangalawa, ability points plus 3. Pangatlo, random bless box option. At pang-apat ay ang random curse box option. Kaagad tinanggap ni Soho ang unang reward, ang status recovery, kung saan agad-agad bumalik ang kondisyon ng ating bida na wikang para daw siyang bagong level up. At kapag itatago lang niya ang reward na ito, magagamit niya ito sa kalagitnaan ng laban kapag makakatanggap siya ng matinding damage. Tinanggap ni Soho ang pangalawang reward at naisip niya na gamit ang daily quest, mas mapapadali ang kanyang paglakas dahil araw-araw siyang makakatanggap ng plus stats ability points. At sa pangatlong rewards ay parang natigilan si Soho dahil kailangan niyang mamili between bless box at curse box. Sinabi ng system na kapag pipiliin niya ang bless box, mabibigyan siya ng item na gusto niya. At kapag pipiliin naman niya ang curse box, mabibigyan siya ng item na kailangan niya. Kaya pinag-iisipan ng mabuti ni Soho kung saan sa dalawa ang kanyang pipiliin. Sinabi ng ating bida, kung pipiliin niya kung ano ang gusto niya, posibleng ibibigay sa kanya ang hindi kinakailangan. At kapag pipiliin niya kung ano ang kailangan, posibleng mabibigyan siya ng something hindi niya gusto. Naisip ng ating bida ang salitang what I want. At sinabi niya na sa ngayon kailangan niya ng iba't ibang klaseng bagay kaya pinili ng ating bida ang random curse box. Kaya nang ito ay bumukas, bumilog ang mata ni Soho sa kumikintab na item, isang gunlet na tinatawag na Vulcan Horn. Mayroon itong plus 40 attack power. Ang gunlet na ito ay gawa sa sungay ng Avaricious Demon Vulcan, which is ito yung Vulcan ruler na nakalaban ni Jinwoo sa Demon Castle Tower level 50. Mayroon itong dalawang effect. Una ay ang Desire for Distractions. Tataas ng 30% ang physical damage ng isang user kapag magkakaroon ng Desire for Distraction habang suot-suot ang gunlet. At ang pangalawang effect ay ang Demon Predators. The more Demon Souls ang makukuha ni Soho, the more lumalakas ang authority ng Vulcan Horn Gunlet na parang kapareho lang sa pinagdaan ng quest ni Jinwoo sa loob ng Demon Castle na kailangan niyang mangolekta ng souls. Kaagad ginamit ni Soho ang gunlet at sinabi na kaya siguro binigyan siya ng ganito upang hindi niya na kailangang gawing weapons ang mga Shadow Soldier. So it makes sense na kailangan niya talaga ng separate weapon. Sinubukan kaagad ni Soho na magsuntok-suntok sa hangin at naramdaman niya na medyo mabigat pala ang weapon na ito kaya kailangan niyang mag-invest ng kakaunting ability points doon sa kanyang strength. Kaya naging 43 points ang kanyang strength from 35. Biglang sinabi ng system na mayroong pagbabago sa kondisyon ng kanyang teammates. Ang trust level daw ni Gray para kay Soho ay nagbago from respect to fear. Kaya sinabi ni Vero sa Young Monarch na hindi daw kagaya si Growl sa mga Shadow Soldier na mayroong infinite stamina. Kaya humingi naman ng sorry ang ating bida na wikang magpahinga ka muna Gray sa araw na to dahil mayroon pa siyang dapat hanapin sa labas ng Shadow Dungeon. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go!
Nakalabas na ang dalawa sa Shadow Dungeon at natanong ulit ni Soho kay Bero sa nakita nito sa memories ni Brocky na wikang sinabi nga ba talaga nila ang pangalan ng guild na related sa Hyena Guild ang Grim Reaper, kung saan nag-agree naman si Bero na sigurado daw siya. Naisip ng ating bida kung saan kaya siya magsisimulang mag-investigate at napansin niyang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tiningnan nito ni Soho at ang tumawag pala ay ang kanyang instructor na humihingi sa kanya ng tulong. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Soul Station doon sa Field Danger Zone, kung saan makikita si Dogyon na nakasuot ng uniforme habang kumakaway kay Soho at nagpapasalamat na dumating ito para tulungan siya. Paliwanag ni Dogyon na pupunta sana siya sa dungeon sa araw na to, subalit hindi siya sinipot ng buong collecting team, kaya naiwan na lamang siya na mag-isa. Kaya nagtataka ang ating bida kung bakit wala man lang ni isa sa mga ito ang gustong magtrabaho. Bagay na ikinainis talaga ni Dogyon habang nanginginig ang kanyang kamao na parang gusto na nitong manuntok dahil alam niyang nagpa-party ang mga collecting team at sabay umiinom ng alak. Kaya pinakalma ni Soho si Dogyon at sinabi na huwag ka nang mag-alala dahil tutulungan naman kita. Nagpapasalamat si Dogyon at ibinigay niya ang protective clothing para kay Soho. Paliwanag niya na ang pagtatrabaho bilang kolektor ay mas mapanganib kaysa sa mga evacuator, kaya ang pagsuot ng protective clothes ay kinakailangan. Dagdag pa niya, ang evacuating team ay papasok lamang pagkatapos mag-hunt. Subalit ang collecting team ay kailangang kolektahin ng mga bagay na galing sa monster na napatay ng mga hunter, kaya sila ang pinakamalapit sa strike squad. Well, ang protective clothing na ito ay magagamit lang naman just in case kapag mayroong monster na biglang mag-ambush sa likod. At saka dahil sa mga tinik or scale ng monster corpse na pwedeng mag-cause ng injury, kaya kailangan talaga nilang magsuot ng ganito. Kaya dahil dito, na-realize ng ating bida na ganun pala talaga kaimportante ang pagsuot ng protective clothing bilang kolektor. Biglang dumating ang mga hunter at what is this? Nagalit ang team leader ng squad kung bakit napaka-konti lang ng collecting team. Kaya napasmile na lamang si Dogyon at humingi ng sorry dahil ang collecting team daw na dapat sana sumipot ay hindi niya alam kung saan pumunta. Tinuro ng team leader si Dogyon at pinagalitan dahil nakipag-contract sila ng maayos ngunit isang irresponsableng sitwasyon ang ibinigay sa kanila. Malaki daw ang kanilang binayad sa Grim Reaper para lang makuha ang ticket entrance sa dungeon na to. Dagdag pa ng team leader na kapag makakaantala ang dalawa, magpapadala siya ng official complaint sa Hunter Association at sisiguraduhin niyang hindi na ito magkakatrabaho muli bilang kolektor. Kaya sinabi ni Dogyon na gagawin nilang lahat pagkakatiwalaan lamang sila. Umalis na ang team leader, dala-dala ang pagkadismaya sa collecting team na kanilang na-contract habang si Dogyon ay napaluha sa takot at humihingi ng tulong kay Soho na gamitin ng summoning ability upang tulungan sila. Nalaman ni Soho ang classification ng mga hunter sa pamamagitan lang ng pagtitig na mayroong 4 na D-rank magic type hunter, 5 D-rank combat type hunter at isang C-rank healer. At naisip niya na ang taong sumisigaw ngayon lang mismo ay mukhang ito ang kanilang team leader at healer. Naisip ni Soho ang random curse box na ibibigay kung ano ang kailangan niya at ang item na ito ay isang weapon na may kakayahang lamunin ng demon, which is ang lumabas ay isang gauntlet na Vulcan Horn. Untimely coincidence ang pagtawag ni Instructor Dogyon sa kanya at ngayon nasa harap niya ang field type dungeon na pagmamay-ari ng Grim Reaper, kaya naisip ni Soho ang lahat ng ito hindi isang simpleng nagkataon lamang. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang taong sumisigaw sa sakit habang nasusunog ang katawan sa kulay asul na apoy na parang mistborn monster. At dito'y pinakita ang 3 kakaibang klaseng monster at mukhang nakamaskara lang ang mga ito dahil kung titingnan ng maigi, parang tao lang na nakasuot ng maskara ng isang monster. Maliban sa pangatlo na pinakamaliit ay parang tunay talaga na monster. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. So huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!